Bakit nga ba ako upload ng mga video sa aking YouTube channel? Bagaman punti ang nanonood nito. Opo, ako po kasi naniniwala na sa lahat ng ating ginagawa para ito'y maabot, mayroon lamang tayong dalawang bagay na nasa isip. Kapag itong dalawang bagay na nasa isip na ito ay talagang porsigido tayong maabot ang ating mga pangarap. Unang-una, yung ating design, yung ating pagnanasa o pagnanais ng anumang layunin natin sa buhay, anumang pangarap natin sa buhay. Kapag tayo may pagnanasa sa lahat ng ating ginagawa, ito ay kahit anong mangyari, ating aabutin na makamit. Tulad na lamang itong manukang ito. Sa ngayon ay hindi pa talaga napaparami ang aking manok. Na dumarami, nababawasan, at yung goal ko na 1,000 ay hindi pa naabot. Pero bakit nandito pa rin ako? Porsigido. Marami ng adjustment na ginawa ko. Sapagkat ako'y may pagnanasa na yung aking pangarap ay maabot ko talaga. Yun bang isip ko kahit anong mangyari, lahat yun ay pagsubok lamang. Napansin nyo ba si Thomas Alva Edison na isang sikat or magaling na inventor? Kung inyong babasahin ang kanyang kasaysayan, siya po ay talagang maraming mga kabiguan sa buhay bago niya na discover ng o na invento ang incandescent bulb. At yun ay malaking gamit ngayon. At si Thomas Alva Edison ang isa sa pinakamaraming naipatent na mga produkto na kanyang na-invento. Ang kanyang pangunahing sandata ay yung kanyang desire, yung kanyang pagnanasa na maabot ang pangarap niyang makaimbento ng incandescent bulb. Kaya katulad din po niya, tayo po pwede natin siyang sundan sa lahat ng ating ginagawa. Kung gusto nating maabot ito, unang-una ay magkaroon tayo ng desire, ng pagnanasa upang makamit ang ating pangarap. Number 2 na dapat mong gawin ay ang determinasyon. Sa English ay determination. At kapag ka kasi may pagnanasa kang maabot ito, sabayan mo pa ng determinasyon, ito ay tiyak na maabot mo. Katulad din ng manukang ito, katulad ng lagi kong sinasabi. Nagsimula ako noong Marso 7 sa pag-aalaga at April ay nagparami na ako. Kasi noong Marso ay 7 lamang ang sinimulan ko hanggang naging 13, hanggang padami ng padami. Pero noong April ay bumili ako ng maraming sisiw. 110 na sisiw. At ito na nga po yun. At doon ay nagsimula na ako magbili ng maraming sisiw. At marami ring namatay na sisiw. Pero kahit ganun pa man, na maraming namatay na sisiw, ay heto pa rin ako. Hindi ako tumitigil sa pag-aalaga. Siguro kung sa sisiw at sisiw rin lang, ay sasabihin ko sa iyo kasama yung mga napaitlog ko na napisana na sisiw ng galing sa manok ko, ay nasa 400, around 400 na sisiw na ang namatay sa manok ko dahil talagang dire-diretso ang bagyo nun. Yun ang nakita kong isang dahilan. At lahat yun ay pinag-aaralan ko ngayon upang malampasan ang ganung pagsubok para kapag naging libo ng aking manok ay tiyak alam ko na ang aking gagawin. Kaya yung determinasyon ko ay walang makakapigil. Maraming mga pagsubok, maraming mga panlalait ako naririnig. Pero hindi ako tumitigil. Bakit? Naranasan ko na po yun. Nung ako po'y elementary, marami ako naririnig na hindi ako makapagtapos ng pag-aaral gawa ng aking magulang ay isang hindi naman makakapagpaaral kung titingnan ng iba. By and sell ang aking ina, ang aking tatay ay magbubukid tapos may bisyo pa, manginginom, sugarol at iba pa. Naon sasabihin nila ay hindi yan makakapagpatapos ng pag-aaral. Pero bakit nakapagtapos ako? Sapagkat nasa isip ko na noon, elementary pa lang ako, gagraduate ako ng college sa anumang paraan. Hindi ako gumawa ng masama. Basta ang isip ko lang, gagraduate ako. Kahit walang ipinapadalang allowance ang aking magulang nung ako'y nag-aaral sa Lipa Adventist Academy sa Bugtong, Lipa City, Batangas, ay hindi ako tumigil. Kahit walang allowance, kahit walang makain, basta papasok at papasok ako. Ganun din ang ginawa ko nung college.
Kahit anong mangyari, kahit walang allowance, ilang buwan na hindi magpapadala ang aking ina, diretso lang sa pag-aaral. Diskarte dito. Ang ginagawa ko, nagtututor ako. Nagtututor sa mga kaklase ko sapagkat hinahangaan nila ako sa math, hindi naman sa pagmamalaki, ay nagpapaturo sila sa akin sa math. At pagkatapos nun ay papakainin ako. Nakakakain ako kahit isang bisis o 2 bisis lang sa isang araw. Kaya ngayon, ganun ang aking mindset. Na kahit anong mangyari, lalakad ang buhay, tutuloy ang buhay, magkakaroon ako ng determinasyon upang maabot ito. Itong manok na ito, lagi kong sinasabi, ito ang aking inspirasyon sa ngayon upang abutin ang aking pangarap na hindi ko pa natatapos. Opo, lahat tayo ay talagang dadaan sa iba't ibang pagsubok, pero tatandaan natin, kapag nalampasan natin ang isang pagsubok, may tagumpay na kapalit dito. Katulad nung ako nakatapos ng college, ng Bachelor of Elementary Education, hindi po agad ako na permanent sa Department of Education. 2001 ako nag-graduate, 2004 ako na-in or na regular permanent teacher sa Department of Education. 3 years akong naghintay. Ganun din po, nag-resign ako 2017 sa Department of Education, nag-apply ako sa Macau bilang isang teacher din doon. At pagkatapos ng 4 years, ay nag-resign ako. Bakit? Gusto ko ulit panibagong challenge sa buhay. Sapagkat ako'y may desire. Mayroon akong pagnanasa na maabot pa ang ibang pangarap sa aking buhay. Mayroon pa akong kursong nais abutin na hindi ko pa naabot. At ang mangunukang ito ay isa sa paraan upang maabot ko ang pangarap ko. At bakit ako nagbukas ng YouTube channel? Gusto kong i-challenge ang bawat isa sa inyong nanonood. Kung nagugustuhan mo ang video na pinapanood mo sa ngayon, maaari po bang paki-click ang subscribe, like, and share na rin ang video na ito. Opo, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, kita-kita po tayo. Pipilitin kong makapag-upload ng maraming video sa channel na ito na marami kayong matututunan. Hindi lamang para sa akin, kundi para sa ating lahat. Gusto ko po kayong i-challenge. Ako po'y walang-wala. Ako po'y pangkaraniwang taong katulad nyo. Pero may pangarap sa buhay. Abutin natin ang ating pangarap sa buhay.